pasalamat. At laging sa ating Father Corpus, every blessing is a blessing. Amen. Every blessing, every blessing. Sa ating ng Diyos, dahil tayo ay malaya na mapagdiwa, maraming po sa komento, lalo sa komento ng Manalay Maristia, ng Misa, at kalimutan kaloob namin sa Diyos. Pinapahal mga kapatid, ngayon po ay nagpapagpapalong linggo sa aming mga panahon, linggo ng pag-alala sa mga matutulog, dahil ng mga matutulog Pilipinas Indigenous people, at ituloy ng pag-aakulitan at malalangin para maglukas ang kailangan ng pagiging kahirapan, extreme poverty, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ngayon po, nabanggit na kanina, ang pistahan ng mahal na Birhen del Pilar. Ating pong tema sa pinigay sa linggo ito, del Pilar na ating takbuhan, del Pilar ng aasahan. Maligaya ng pistahan po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan sa inyong lahat. Alam pa ka ng Panginoon, October 12, pistahan ng mahal na Birhen del Pilar. Sa araw na ito, ay nag-iiripag natin ang pistahan ng mahal na Birhen del Pilar, ang patrona ng Diocese ng Quibus. Tayo ay nagbibilang sa Diocese ng Quibus. Ang ating parokya nagbibilang sa Diocese ng Quibus, ibig sabihin, Fiesta ng Quibus, Fiesta ng buong diocese, Fiesta ng lahat. Kung ang sentro po ng local government sa Cavite ay 13 dito Kapitolyo, sa ating mga Katolikong Kristiyan, kung sentro naman ng matatayan sa Cavite sa Quibus. Bakit? At doon ang cathedral. Ang cathedral po ay sa Latin cathedral. Ibig sabihin ay share o upuan. Ibig sabihin, ating obispo, yung pumulong sa atin, andun ako po sa Iyos. Ano na kanyang cathedral? Nasa cathedral. Kaya, hindi na kami sa Fiesta del Pilar, buong diocese ng Quibus, lahat ng parokya na sasako ng diocese ng Quibus at nagbibilang tayo. Kung naging po lahat ng paalala, ano ang fiesta ng Our Lady of Mount Carmel Chapel? Ano ba? Third Sunday of May. Hindi kayo pwede mag-fiesta ng July 16 kung hindi kayo mag-fiesta ng third Sunday of May kasi hindi naman kayo makakaya. Ang kapilya rin kayo nagbibilang sa parokya ng Our Lady of Peace. At pag-fiesta ng parokya, fiesta natin lahat. So, hindi nyo pwede sabihin, hindi ka fiesta ng ating parokya. Ay, hindi sila fiesta natin mali. Dahil pag-fiesta ng Our Lady of Peace, fiesta natin lahat. Ang July 16, hindi kasi Our Lady of Mount Carmel Chapel. Pero pag third Sunday of May, fiesta na Our Lady Queen of Peace Parish. Hindi pa yung magpunan natin. Ano ba pinagpunan ito mahal na Birhen del Pilar ito kasi sayang ito? Pagkatapos ng Panginoong Jesus ay muling mabuhay, bago siya umakit sa langit, nagbiling sa kanyang mga alagad. Anong biling? Go out into the whole world and proclaim the good news. Bayo kayo sa lahat ng kain ng mundo at ipahayag ang mabuting balita. So, pagkakita sa dami ng kanyang mga alagad, isa sa kanyang destinasyon. Itong si Apostol Santiago ngayon, si King the Greater, ang destino niya sa Spanya, Spain. Sa kasamaan pala, 5 taon na siyang nalalaman ng mabuting balita sa Spanya, wala siyang convert, walang nakita ko ng Kristado dahil wala. So isang gabi, kasi yung pagod na pagod, siya'y nagdadala at hangin, umiiyak, sabi ni sa Panginoon, ayaw ko na po, tanggalin niyo lang dito. Pero siya'y nakatulog at umiiyak. At habang siya'y natutulog, nagpakita sa isang panaginip, nagpakita sa kanya, ang mahal na Birhen Maria, tawag mo doon white location. Kasi hindi pa siya makakita sa langit, wala ang assumption. So ang mahal na Birhen, nasa Jerusalem, pero nandun din sa Spain, nagpakita. Being two places at the same time. Yes, siya. So, milagro yan.
At sabi ng mahal na Birhen, ang makatatag ka, huwag kang mawala ng loob, tuloy mo yung ginagawa, at batay sa mga pagmumulin mo sa lugar na ito, ang tagay mo ng isang malaming kampanan para sa Panginoon. Ay mahal na Birhen, nakatugtong sa poste, nakatugtong sa haligin, pila, tulad ng Kristo na nakatugtong sa poste. Ngayon, pag-isip ng Pastor Santiago kayo, malakas na sa ulit, mabay na siya, at hindi nagpatuloy natin ang evolution. At alam nyo, hanggang sa nasalukuyan ko noon, more than 2,000 years after, andun pa rin po yung simbahan. Sa Saragossa, Spain, isa sa pinakamalaking simbahan, Basilica, na Katoliko sa buong mundo. At maraming malaking simbahan ngayon. Kung saan nakalaman ko sa Senyor na nila, Second World War, nabagsak siya ng bomba. Lumabas sa bomba, hanggang sa isang dito, bumagsak sa sahig. Nagaya na doon po. Yung bomba hindi sumabog. E nagkato lang na doon yung bomba. Hindi sumabog. Hindi ba na? Hindi namin. Ngayon, mga kapatid, ang tanong sa amin, ano ba ang mga karan na yung at ano ba ang mahalagaan ng mahal na binagay nila sa ating buhay bilang mga Katolikong Kristiyano. Mahalaga naman yan. At ang mahalaga naman yan, sinasagot mismo ng ating mga pambasa ng Biblia ng Mabuti. Yung unang sagot, dahil sa unang pambasa mula sa Aklat ng Genesis, anong turo sa atin? Ang mahal na Biblia ang sinulong ng Diyos upang maunatan ang ating laban sa kasamahan. Kung paano ang isang babae na kasalanan ay napasok sa buhay ng tao sa pamamagitan ng isang babae, unang babae, si Eva, eh hindi naman ang kapawaran ay pumasok naman sa buhay ng tao sa pamamagitan ng isang babae, walang naramdi ang pangalan ng Maria. Kaya natin natin sa unang pagpasok na sa Aklat ng Genesis, nagkabistuhan, nagkabulingan. Hinahanap ng Diyos si Eva sa Adan, pero hindi magpakita bakit ay nakado kasi buhay. Kung sabi ng Diyos, paano mo nakakamulan kayo? Siguro kumain ka, kung nakita ko ay ito na pinagbabawa ng tunas. Sabi ni Adan, eh kasi mo, inusok ng aking asawa. At nung tinulog si Eva, sabi naman ni Eva, eh kasi mo, inusok ng ahas. Nagtulog na. So hindi kami inusok ng turuan. No, okay. Siguro si Eva sila dahil matulog-tulog natin ang mga Vice Hernandez, sabi ko, yung Valdez, lahat sila, yung mga nulo nila, si Eva sila. Kaya, ang mahal na Birhen, Maria, nakakaganda na isilang pagkakapagligtas si Jesus hanggang sa ngayon po pangunahan ng ating laban sa kasamaan at sa kasalanan. Kaya gamit na namin ng Diyos sa unang pagbasa, sabi ng Panginoon sa Akas, sabi ni Yahweh, kayo ang babae galing ang nakaway, binhi mo't binhi niya'y dating paglalaban. Ito ang dudulog sa ulong ng iyan, at ang sakot niya'y ikaw ang tutulog na. Kaya po yung image ng mahal na Birhen, lalo na ang Immaculate Conception, ginagamit ko kanina ng prayer, ano makikita natin doon? Ang mahal na Birhen, yung kanyang talampakan, nakatawag sa ulo na ahas. At yung ahas naman ang bata, hindi para tulawin yung sakto ng mahal na Birhen. Pero yung paano yung mahal na Birhen siyang dudulog sa ulo ng ahas. Dudulog sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So lahat ng ating ginagawa ng palagayan na sa Panginoon, kadalasan. Maging yung imahe namin na yun nasa Panginoon, hindi natin dito bilang Panginoon. Tandaan nyo natin. Kaya ako lang tanong sa ating mga pagiging dito, binibigyan ng halaga natin ang napakaraming papel na binabunan ng mahal na Birhen Maria sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Napakahalaga. Napaka-importante. Hindi dapat kaligutan. Hindi dapat wala yung pagkihon, binabali mo lang si Mama Mary, binabali mo lang ang mahal na Birhen. Ikalawang awal, hindi natin ikalawang pagbasa ko lang sulat ko sa tumama sa mga kalawang sulat, letter,
Sulat sa Pablo sa mga Tagalog. Ako na, sulat, letter. Ano turo sa atin? Ang pangalan ng ginawa at pinanala ng Diyos para sa isang misyon. Ayon kay San Pablo, may panapala ang Diyos na sa lahat ng ginagawa. May plano ng Diyos para sa lahat ng ginagawa. Ang bawat pag-awat ay nangulubay ko sa misyon. Sa buhay na ito, bawat tao ay tawag ng Diyos. At bawat ginawag ng Diyos, may kanya-kanyang misyon na gagawin papel na gagawin sa mundo. Amen. Hindi niyo ba kami yun? Forward mission yun. Mukha ba yung misyon? Hindi niyo ba kami yun? Mukha ba yung misyon? O mukha ko sa misyon? Mukha ko sa misyon na. Sa paligyo. At ang misyon ng mahal na Maria ay ang kaligtasan ng sa katakutan. So yun ang kanyang misyon. Ang kaligtasan ng sa katakutan. Kasi yung kanyang tiyan ang magdadala sa tagapagligtas. Kaya ang hulog at tawag natin, Immaculate Conception. Pinaglihing wala sana. Pinaglihing wala bakit lumis. Bakit? Kasi nagdadala niya ang tagapagligtas sa Senyor. Dapat siya ay immaculate being. Kaya sabi sa mga sa itong pagbasa ng mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga nagmamahal ay sa sinatupala sa kanilang katulad. Ang pangalan namin sa mahal ng Virgen Maria ay ang kanyang kayahan na pangilan sa tawag ng Diyos at ang maging walang pinalaga para sa kanya. Basta buhay natin yun, pakikinggan mo anong tawag ng Diyos sa iyo, at pag nakakinggan yung tawag ng Diyos sa iyo, gagawin mo. Amen. 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 Magbawa ako. Pinagbilala ko ako, bago ako matapos dito sa Wilso, ng parish priest, malagang 2 years, malagang ilang buwan lang ito na yun, November, December. Tapos isang ako yung 2026. So 1 year and 2 months. 1 year and 8 months na lang. Tapos na ang term ko. Pero ako, ang aking pangako sa sarili ko, hinihiling ko sa Diyos. Bago ako matapos dito, ako sinarin yung sarili ng aking kapel. Amen? Amen. Amen? Bago ako matapos dito, meron tayong kasinya na may lumunan. Pagsimbahan talaga. Amen? Amen. Amen? Sige na maraming pagpapala sa ating misyon ang hindi magbigay para sa sarili. Huwag pumala. Pag pumasok kayo ng mga lulang kayo, hindi kayo talaga yan. At ang hindi magbigay para sa sarili, huwag paupo. Kung dito ako hindi sa hindi ka magbigay sa sarili, siguro tumasting sa sarili. Habang nagbigay sa nandun sa taas. Dapat meron tayong misyon na gagawanan. Huwag natin mababayaran yung ating misyon kung gano'n mahal ng Amen. Amen? Amen. Kaya ang nalawang tanong sa akin, talagang mo natin pakinig at sumunod sa tawag na talaga ng Diyos para sa atin. Hindi pa kasi nakakarinig na ang ginagawa. Nakakatawa ko last week, nanawagan tayo lahat ng second election, nanawagan na ng sumisto ng Cebu para sa pabiktima ng lingkod ng kapatid natin sa Cebu. Alam niyo, nakalikot tayo ng 65,000 pesos. Ang nakaligid yun. Isang lingkong koleksyon ng parokya yun. At nakalikot tayo ang gusto ng pwede. Pag-ayaw ako ng kailan. Amen. Amen. At panghuli, ang panghuli na, mula ng ilang chemical ng isang tukas, unang mabala at kailangan ng pag-anin ng 38. Ito para ng mahal na Virgen ay pinaganoon sa atin upang ituro ang tunay na katabaang buwan, real humility. Sa harap ng napakalaking biyaya at karamalan, ang nagtulod ng mahal na Maria sa pagbabalita ng Virgen Gabriel ay bukas na puso at kababaang loob. Imagine naman, nananahimik ang buhay mo, it means to be married ka, dadamitin ka, biglang hindi ka sa ipaghin. Dahil sa heto pa rin, ang Virgen Gabriel, sa matuwa ka, gawin ka ng tulog sa Diyos, paglilihi ka, matama ka sa dami.
Tatawagin ni Jesus, hindi ka na pagligtas ng lahat. Sabi ni Maria, hello. Hello. Sabi ni Maria, ano kaya yung bigong na dapat? How can this be since I have no relations with any man? Nakakagulan na rin pala ko nila eh. Napakalaking balita nun. Eh ngayon, natagdag sa harap ko ng umaga. Sexy. Pagkagda ka rin sa hapon, butis na. Magkaibigan lang sa restaurant ng butis. Pagkagda ng biyernes, butis na. Instant na lahat. Ganun pa lang nila, nakakagulan dyan. Talaga nakakagulan dyan. Kaya, malaman, mayroon po yung pagkagulan at pagkatuwa sa simulan. Sa gitna ng ng kanina, tutuwa ng mahal ng Pinoy. Sabi na lang yan, magbibigay ka, gulog sa Espiritu Santo, tatandaan mo minsan ng Pinoy sa Pinoy, bawang siya. Pero mayroon na alam na pagkakita niya ng tao sapagkat wala hindi pangyayari ng Diyos or nothing is impossible with God. Ano ba sa God ng mahal ng Pinoy? Ako'y alipin, kapag Panginoon, nangyari pa sa akin ang iyong sinabi. I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your word. Hindi sa ginagawa sa inyo sa hinalitigyan ko sa Bible. Yung 1:26 na susunod. Kaya mga kapatid, ang mahal na nila ay isang dakila na halimbawa sa atin kung paano ba tayo dapat kumasta o kumilos sa harap ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon, wala tayong pwedeng pagkita. Sa harap ng Panginoon, hindi tayo pwedeng pagpalaki. Sa harap ng Panginoon, tayo ay dapat bababa ang loob. At kanyang nababa ang loob ay iwanan ng tanda at halipin ng halimbawa na dapat natin laging makakal at sundan. So, ayaw natin yung mahal na Panginoon. Matatag, pero di ka baba ang loob. Matatag, pero handa na sumunod sa kanyang balat Diyos sa lahat ng oras ng kanyang buhay. May kababa ang mundo. Palagay ko, yun ang solusyon para ating bansang Pilipinas ngayon ay magbago. That we will face God with vulnerability, accept all our failures, and our sins, our shortcomings, and let God rule our hearts and our minds. Kaya kung mamaya ay ang Gospel, nakikiusap ang ating mga bispo sa Pilipinas, huwag natin bitawan ng laban sa korupsyon, nakaka-skandal na talaga, di ba? Hirap-hirap tayo sa buhay, ang taas sa mga presyo ng bilihin at langis, ang bababa ng sweldo, makasama ng pagmiya, tapos sinatakot na magsugal ng ang milyon. At sa mga proyekto, trilyong piso, ilang trilyong piso na wawala sa sasakyan. Ilang taon lang nakikinabang. Papagaling ng restaurant bill at ng bill ng alak doon sa Las Vegas na kahilang. Ano pa kayo sa mga obispo? Manindigan tayo ang buong kabago, tumawag sa Diyos, paglinggo, isuot yung puti. Yung October, November, lahat ng Katoliko, mag-isip na, magsuot, mag-unay puti. Why? Okay, ito lang, basta white. Yung mga bintana, yung mga gate, yung mga sasakyan, naging mag-ringo ng puti, kaya ng puti, paano ng puti. Hindi tayo ginawan, hindi tayo pinaglawan, hindi tayo red, hindi tayo green, tayo ay puti. Bilang mga mahal ng pagkakaya. Pwede kaya natin ito. Amen? Amen. Amen? Amen. Kasi pag hindi natin ginawa yan, namatay na yung issue, hindi na pinag-uusapan, bakit ba naman ito sa dati? Ibig sabihin doon na 3 beses, nakulong na kasama ng tatay na dahil sa pwede money. Nakulong ulit dahil sa kaso ng Pinapones, ang pinakos ka. Tapos niya, masali na naman. Ibig sabihin na doon, pinatawag ng tatay na gusto. Sabi ng tatay niya, nakapagay sa Diyos. May ito na kung pusin sa kata mo. Ako na naman, tuloy ka sa dalang ng kata mo. Kaya ako ko, ibig na. Wala ba sa dalang ng lumakas? At iba naman Diyos na dadaan mo. Ayun, may mga nagtumihingi na palayakin sa gusto ng Panginoon ng Pinoy. Ako ay nasasabi na, bakit? Para namahili ng mga earthquakes. Alam naman mo siya, hindi ng earthquake.
hindi gaya ng susunod na traffic sa EDSA. Ayaw ka nilang awayan device na lahat. Sige, maniniwala ko sa hindi mo traffic sa EDSA. Wala naman nagtitipid. Nasa isip bulletin, nasa kulungan, nasa ospital yata kayo sa karusakinan. Di ba? So yan ang ating dapat gawin sa harap ng Diyos, magpakababang loob. At pamuling ano, pipiliin pa natin maging mababang loob sa harap ng Panginoon sa ating buhay. Sana, para tayo magbago at mabago. At sa huli, habang sa ating gawa, sa hinggan sa maraming mga maguluhan, kasalanan at kakasal sa buhay natin ito, tayo matulungan natin na lumapit at tumingin ng gabay sa mahal ng ilang ang ating haligi at gabay sa buhay. Mahal na leader ng ilang, patrona ng Diyos sa Timus, ipanalangin. Amen. Ay, tumayo sa tumayo ng mga talaga. Kailangan nyo sa inyo ng sarili nyo na mag-train ng sakristan. Pinag-train na ng NECOM, di ba? Pinag-train na ng NECOM. May nai-minister pa kayo. Kailangan din sarili nyo sa sakristan. Dadating ang panahon wala nang sasama dito. Yung kaya-reaksyon pa kayo. Kapag nataon nyo na ang Paris Priest, wala kahit isang taga dito na sakristan. Dadating ang time wala nang magsasakristan. Kaya pinag-reaksyon po kayo, coordinate ko natin nila Sister Kevin para makasabay sa mga itutulong ng mga bawal sa Kristan sa naman. Pwede na to. Pwede na. Ano nyo kay Mr. Edit? Malistan. Kanya kami ni
Sige. Hello. Hello po. Salamat, ha? Opo. Ay, hello. Tapos po ng ating ano, dapat ang mga mabilis na